Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Tarot reading ng ating Presidente ng Pilipinas. Alam na natin, pag pinag-usapan ng Presidente ng Pilipinas, alam na rin natin ang pangalan niya. So, ito po ay patungkol po. Pakita mo sa akin, Tarot, ang tungkol sa update ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Nako, unang tarot pa lang po nakikita nyo na ang mga palaso na kulay pula at itong mga nakatumbang mga kahoy na may dahon. Ang ibig sabihin po nito, ito ay pag-iisip ng ating presidente kung paano niya malalampasan ang lahat ng mga bumagsak na kanyang mga pangako. Kitang-kita po rito, nakahupay. Pag sinabing nakahupay, nakatagilid na po ang mga itinanim na pangako. Pangako po yan, green, hope, pangako, pag-asa. Kaso po, kung mapapansin ninyo, punong-puno siya ng palasong pula. Ang ibig sabihin, hindi na po mahabol ng lahat ng mga negatibo at kapalpakan na nangyayari sa ating paligid, sa ating ekonomiya, sa ating sitwasyon. Ayan po, napakadami po ng palaso. Ang palaso, ganyan, bumabato. At binabato na po ang ating presidente ng Pilipinas at nakahupay na po. Ibig sabihin, struggled ang sitwasyon. Hindi na niya alam kung paano i-handle ang lahat ng mga sitwasyon na problema. Mas marami ang problema kaysa sa mga nagagawa at ginagawa ngayong solusyon. Yun po ang ibig sabihin nito, ha. Kitang-kita naman po yan. Yan. Yung mga pulang yan, puro problema yan. Ito naman, yan yung mga nais na mangyari pero hindi makahabol. Kasi nga po, mas marami ang nangyayaring problema. At dahil dito, ang kanyang alalahanin ay mas malaki pa sa kanyang pagkatao. Ang ibig sabihin nito po, ang puso niya ngayon ay struggle. Bakit struggle? Tatlong bagay ang ikinatatakot niya. Una niya ikinatatakot, eto po, pamilya niya. Pangalawa, sarili niya. Pangatlo, pinamumunuan niya. Kitang-kita naman po, ayan, ang puso niya. Ano lang po ito, kumbaga, lingwahe lang po ito ng tarot, yung puso. Pero ang ibig sabihin po nito, ang siya, ang ikinatatakot niya, ang ikinababahala niya, ang kanyang alalahanin. Actually, may nagpayo sa kanya. Why don't you, ito po, again and again po, entertainment use po ito, may nagpapayo po sa kanya, hindi ko alam kung sino ito nagpapayo ito. Why don't you try na ipakita sa mundo ang isang sarswela kung saan gagamitin ang karamdaman. So, sarswela. Again and again, ito po isang tarot. Ako po'y taga-explain lang. Ang sabi po ng tarot, isang nakabaliktad na paham o isang nakabaliktad na tagapayo na nagbibigay ng liwanag na baliktad ang payong na ibibigay o hindi magandang payong na ibibigay sa ating presidente. Yan. Kung saan ginugulo ng payong ito, nakita nyo po ito, dalawang sitwasyon ang ginugulo. Una, ang isipan ng mga tao at ang mismong ating presidente. So parang lumalabas dito, may isang sarswela or kwento about karamdaman. Tingnan natin sa tarot kung tama ba may karamdaman. Dito,
alalahanin lang at agam-agam at yung dati pa niyang mga kalusugan ang problema. Pero kung sa malalang malala po, sorry to say po, ang sabi po ng tarot ay maling payo. Maling payo na maaaring maging problema kasi magkakaroon ng question tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Dito, alalahanin lang po ang nakikita. Walang malalang karamdaman na ipinapakita ang tarot. Ibig sabihin, ang tarot nagsasabi na walang malalang karamdaman, subalit may mga tao na nagpapayo sa kanya na gumawa ng, hindi gumawa, na magkaroon ng pananim sa isipan ng mga tao. Pananim yan, sa isipan ng mga tao tungkol sa isang karamdaman. So, ayon po dito sa tarot, iyang payong iyan ay lalong magkakagulo. Bakit? Once po na malaman or i-spread nila na may matinding karamdaman ang ating presidente, magkakagulo ito sa parte at isipan ng mga tao. So kung sino man po ang nagpapayo sa ating presidente na siya ay ipakita ang kanyang karamdaman o magsabing may karamdaman siya, kinakailangan mapatunayan nila na ang karamdaman na yan ay tunay. Kasi po, magkakagulo po dyan pagdating sa kung sino ang mamumuno. Ayan kung sino ang mamumuno. Ang vice presidente ba o ang i-elect ng presidente. So hindi maganda ang payo na hindi ko sinabing kunwari lang ang kanyang karamdaman. Hindi ko sinabi yun. Ang sinasabi po ng tarot dito is may nagpapayo na ipakita ang karamdaman. Pero ang sabi ng tarot, ang karamdaman ay isang sarswela na pabubulaanan ng ibang tao kung saan maiipit ang presidente ng Pilipinas. At maaari siyang mapagkamalan na naghahanda para sa paglayo. So ito po ay sabi ng tarot, hindi po ako may sabi nito. Pinapayuhan lang po dito ang presidente at ang mga tao sa paligid ng presidente na wag nang gumawa pa ng ano pang mga kwento tungkol sa kalusugan. Kung ang sa tingin nila lumalala ang kalusugan ng presidente, ipahayag talaga. Pero kung ito ay isang payo at walang tunay na basihan, ihinto na lang po. Kasi po, lalong magkakagulo, lalong magkakagulo ang opinyon ng mga mamamayan at paniniwala ng mamamayan na maaaring mapunta sa pagbagsak ng pamahalaan ng ating presidente. Dahil mahihiwalay ang tiwala ng tao, mahihiwalay ang tiwala ng konstitusyonal nating ng Pilipinas at maaring manganib talaga ang buhay ng ating presidente kasi nga manifestation is powerful. Kapag sinabi mong may sakit ka, talaga magkakasakit ka. Ayan. Ang sabi po ng tarot, may mga tao na gumagawa ng sarswela na palabasin ang mga ganitong sitwasyon na sana makinig ang presidente o yung sino malapit sa presidente na mapagpayuhan, na mag-stick na lang sila na ipaalam sa tao kung talagang totoo ang karamdaman o may karamdaman. At kung sakali mang may karamdaman, ilabas na lang nila kaysa itago. Pero ayon po dito nga sa tarot, paulit-ulit po ang tarot, ito ay pakana o payo sa kanya ng mga tao na nag-iisip na ipakita na mayroon siyang malubhang karamdaman. But itong sitwasyon na ito ay lalong magpapagulo po ng sitwasyon. Ang ating presidente ng Pilipinas ay on and off. Narito lang po sa Pilipinas at minsan umaalis din and then bumabalik.
So ito ay on and off. Ibig sabihin, hindi ayon sa tarot again ha, ayon sa tarot. Hindi maganda ang pagkapayo sa kanya na i-front ang kalusugan niya. Kaya kung ako po sa mga tagapayo ng ating presidente, mas magandang gawain na lang ng presidente ang kanyang tungkulin in a way na hindi masasangkot ang kalusugan upang hindi siya mabaon sa darating na panahon sa isang kaguluhan kung saan madalian siyang lilitisin o paaalisin sa posisyon. Yun po ay payo ng tarot. Mas maganda na maging totoo at ayusin ang lahat upang hindi na magkagulo. Yun po ang sabi ng tarot. Ang ating presidente ayon po dito ay may karamdaman pero hindi ganun kalala. Ito ay pinatungan na lang ng mga payo, sirkulasyon ng payo, na maaaring dumating ang panahon, siya rin ang magpahirap sa sitwasyon. So, hindi sinasabi ng tarot dito na dapat ipagpatuloy ang ito po ay tarot. Ako'y naniniwala sa tarot na ito kasi nga po marami na ito napatunayan kahit sa buhay ng tao. Tandaan nyo po, kung ang tanong ay nasa ng presidente po ay parito lang, buhay, at kung sino man po ang nagpayo na i-front ang karamdaman, totoo naman po kahit sino, lahat may karamdaman dahil sa nangyayaring ito. Pero ito pong sarswela ng paglikha ng napakalaking karamdaman na binalalabas sa ating mga TV tapos wala namang tunay na basihan ay nakakagulo po lalo sa kanyang sitwasyon. Kaya kung gusto nyo pong ipagpatuloy yung ganyang sitwasyon na pagpapasabi na kayo na malala ang karamdaman, lalo nyo pong pinapabilis kung sino man ang nagpapayo kay President, lalo nyo pinabibilis ang pagkawala ng tiwala ng mamamayang Pilipino. Oras na laging ang karamdaman ang ifo-front ninyo. Kasi ayon dito po sa tarot, may karamdaman pero hindi ganun ang tindi. At dahil din dyan, mapapabilis ang paghuhusga ng mamamayan kung sino ang dapat mamuno sa Pilipinas. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang pinunsan nyo ng pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years.